para sa pinakabagong update kaugnay ng Bagyong Glenda, makakapanayam natin si Alzar Aurelio, weather forecaster ng Pag-asa. Magandang umaga, Alzar. Magandang umaga siya, Susan. Alzar, nasa na ngayon ang mata ng Bagyong Glenda at kanina, di ba, dumaan sa Cavite, Manila Bay. Exactly, nasaan ngayon ang bagyo? Opo, ang huling ating lokasyon as of 8 o'clock ay nasa Manila Bay itong mata ng bagyong si Glenda. At nakita namin at ayon sa ating forecast track, ay ito'y patungo ito sa Bataan. Sa ngayon, Alzar, gaano ang taglay na lakas ni Glenda? Humina ba ito o mas lumakas pa? Sa amin nakikita na maaaring itong humina itong bagyong si Glenda. Pero antayin natin ang ating latest weather bulletin ng mamaya pong 11 o'clock ng umaga. Oo, so ang tinatahak na direksyon nito ay papuntang Bataan. Kailan natin inaasahang lalabas ng PAR ang bagyong Glenda? Kapag nanati sa kanyang direksyong west-northwest sa bilis na 26 km per hour, so inaasahan po natin bukas ng hapon ay lalabas ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Oo. Alzar, ano paalala natin doon sa mga kababayan natin na nakatira sa mga coastal area na maaari pandaanan? Halimbawa, dyan sa Manila Bay, ano? May Bataan dyan, Nabotas, Malabon, yung mga coastal area sa Cavite, Bataan. Ano yung paalala natin sa ating mga kababayan dyan? Dahil nga si Glenda ay nasa loob pa rin naman ng Pilipinas. Opo, ang mata mismo nasa Manila Bay. So, pag-iingat po, maging alerto po tayo. Kasi nasa po natin yung storm surge. O ito yung biglang malalaking alon dulot ng bagyong si Glenda. So, inaasahan po natin na taas ng alon ay mula sa mean sea level ay 3 meters. Alzar, may tanong pa si Howie. Howie? Yeah, Alzar, sinabi mo na yung mata ng bagyo nasa Manila Bay sa kasalukuyan, no? So, posible ba magkaroon ng storm surge sa mga coastal communities? Napakalaking populasyon ng mga nasa coastal communities sa Manila Bay. Opo, asahan po natin na karoon tayo ng storm surge dahil ang mata ng bagyo nasa Manila Bay. At asahan po natin dito sa Bataan, Manila, sa Meros Boulevard ay maging alerto po tayo sa storm surge. So, yung storm surge na to, meron bang estimate kung anong posibleng taas nito? Opo, ang inaasahan po natin ating forecast ng taas ng alon mula sa mean sea level ay 3 meters. So, lampas ang tao. So, ano po yan, isang floor ang taas yung 3 meters. 3 meters. So, anong maipapayo nyo doon sa mga nakatira sa tabing dagat dyan sa Manila Bay? Opo, ang matagal natin naabisuhan na habang malayo po itong bagyo, sana po nasa ligtas ng lugar ang ating mga kababayan, lalo na po yung nakatira sa coastal areas. At sa hindi naman po nandun pa rin sila, lumikas na po kayo dahil unang tatama ng storm surge, ito yung sa may coastal areas. Yeah, Alzar, kasi may pinakitang live video kanina, no, dito sa Baywalk, mukhang patag pa ang dagat. Ang ibig ba sabihin ay calm before the storm pa lang yun? Kasi yung pinakitang yung live video na yun, nasa Manila Bay na raw yung mata ng bagyo. Opo, asahan po natin kayo na hindi pa lang mula oras ito, pero antayin po natin magkakaroon tayo storm surge. Lalo na po yung bagyo nasa Manila Bay. Okay, so saan mga lugar ngayon ang nakataas ang storm signal number 3? Nataas po ang public storm warning signal number 3 sa Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Bataan, Quezon, including Polillo at Alabat Island, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, Marinduque, northern part ng Mindoro provinces, including Lubang Island at Metro Manila. Kasi Alzar, yung Glenda papunta na ng Bataan at Zambales, no? Itong mga nabanggit mo na may storm signal number 3 pa rin ay mga probinsyang dinaanan na ng bagyo. So hanggang ngayon, may storm signal number 3 pa rin doon. At malakas pa rin ang hangin at ulan sa mga lugar na dinaanan na ng bagyo. Opo, asahan pa rin natin kasi yung center ng bagyo ay nasa Manila Bay. Napakalawak ang bagyo. So asahan pa natin mamaya pang pag-issue natin ng 11 o'clock weather bulletin ay nasa signal number 3 pa rin ang Bataan, Zambales at mari po Metro Manila. So ang ibig sabihin yan ay hindi pa rin pwede mag-relax kahit sinasabi ng Pag-asa ay papunta na sa Zambales ang bagyo. Opo, tama po. Una-una, malaki po ang bagyo. Yung diameter ng mata ay nasa 80 kilometers. Yung diameter ng bagyo ay nasa 500 kilometers. So, hindi pa rin tayo maging kampate dahil inaasahan pa natin ng epekto ng bagyo, lalo pat na kahit na po itong mata ng bagyo ay patungo sa Bataan.
Alzar, ano yung napapansin nyo sa lakas ng hangin? Lumalakas pa ba? Ganun pa rin yung lakas niya o humihina na habang tumatagal ito? Sa kasalukuyan, malakas pa rin ang hangin. Napapakita na ito yung bagyo ay nasa Manila Bay at patungo sa Bataan. Okay, maraming salamat, Alzar Aurelio, weather forecaster ng Pag-asa.